Nagsalit-salitan sina Claire at Joshua sa pagbabantay sa anak. Sa pagdaan ng ilang araw, ay lalo lang humihina ang katawan ng batang si Clay. Ano ang sabi ng doktor? Tanong ng daddy ni Joshua. Kailangan na daw pong simulan ang chemotherapy sa kanya. Lumalakas lang po siya kapag nasa salinan ng dugo. Pero hindi 100% na makakatulong iyon para sugpuin ang cancer. Kailangan din niya ng bone marrow transplant. Ako ang ama pero hindi kami match. Naawa siya para sa anak niya, dahil sa murang edad, ay nakakaranas na ng ganoong uri ng sakit. Ito na ba ang karma ko sa lahat ng mga masasamang ginawa ko kay Juliana, na sambit ni Joshua. Nalungkot naman si Lucas, dahil ngayon na-realize ng anak niya ang mga pagkakamali niya noon. Kailangan natin magpakumbaba sa lahat ng taong nanakit sa atin, at ang pagganting pananakit sa ibang tao ay hindi maganda. Dahil there is someone who is watching us and that is God. Try to find Juliana. Baka ang anak mo kay Juliana ang makakatulong sa anak mo, saad ni Lucas sa anak. Napalingon si Joshua sa daddy niya. Wala namang masama kung hindi niya susubukan, na makiusap kay Juliana para sa buhay ng anak niyang si Clay. Jillian. Tawag ni Juliana. Nasaan na ba ang mga batang yun? Tanong ni Juliana sa isip. Inikot ni Juliana ang buong bahay nila sa kwarto nila, pero wala ang dalawang bata. Naiinis na talaga siya. Napakahilig talaga maglaro ng tago-taguan ng dalawang anak niya. Juliana gave birth to 8 twins. Hindi siya makapaniwala na dalawa ang ibinigay na blessing sa kanya, sa kabila ng mga hirap na naranasan niya kay Joshua. They are 4 years old now, at parehong babae. Mahirap magpalaki ng anak, paano pa kaya kung dalawa sila? Pero nakaya niyang mag-isa. Katulong ang mama at ang kapatid niya. Kasama din nila ang magkapatid na sina Zinab at Zia. Ilang buwan din siyang nagtago sa lahat, kasama ang dalawang magkapatid. Noong nakapanganak na siya, ay ipinasundo ni Juliana ang mama niya, at ang kapatid niya na si Jane. Kaya ibinenta ni Alicia ang bukid na ipinamana sa kanya ni Juan Miguel, para magpanibagong buhay malayo sa mga Simpson. Nanay. Sabay na tawag ng dalawang batang babae kay Juliana. Nagulat siya na pumapasok si William Carga ang dalawang anak niya. Kanina ko pa kayo hinahanap. At ikaw, saan mo na naman dinala itong dalawa mong pamangkin? Tanong ni Juliana na nakapamaywang. Napahadjijek ang dalawang bata, saka nagpababa kay William, at nilapitan ang kanilang ina. Nanay, sorry po. Kumain lang po kami ng ice cream kasama si Tito, sagot ng dalawang bata. Mga anak, di ba sabi ni nanay, huwag masyado sa matatamis, ani Juliana. Napayuko ang dalawang bata, dahil sa hiya na napag-alitan ng ina. Pahag naman si nanay, sabi ni Juliana. Napangiti naman ang dalawang bata, at agad na niyakap ang kanilang ina. Saka binalingan nito si William na nakangiti, na pinagmamasdan ang mag-ina. Isa din sa nakatulong si William kay Juliana. At asawa na nito ang kapatid niyang si Jane. Buntis na ang kapatid niya, at malapit na ding manganak. Ipinasyal ko lang sila, tapos nag-request ng ice cream, kaya pinagbigyan ko na, kwento ni William, dahil masama ang tingin sa kanya ng kaibigan. Ikaw talaga, inispoiled mo masyado ang mga pamangkin mo. Mamaya masanay ang mga iyan. Tapos kapag nanganak na ang asawa mo, mawawalan ka ng oras sa mga anak ko. No, hindi mangyayari iyan. Mga babies ko din kaya ang dalawang cute na bata na ito. Kaya lang kamukhang kamukha sila ng tatay nilang baliw, sagot ni William. Talaga po nanay, kamukha namin si tatay, masayang sabi ni Jillian. Natigilan si Juliana sa sinabi ng anak. Pinanlakihan ng mga mata ni Juliana si William. Saka hinampas sa braso si William. Huwag mong mabanggit-banggit ang ama nila, kapag nasa harap sila, saway ni Juliana. Sorry, sabi naman ni William na nag-peace sign ng daliri. Pumapasok naman ng bahay nila Juliana ang kapatid nitong si Jane, na inaalalayan ng mama niya. Napalapit bigla si William sa asawa. Han, di ba sabi ko huwag ka nang lumabas ng bahay? Mapapagod ka pa niyan saway nitong bilin sa asawa. Natatawa naman ang mama nila sa reaksyon ni William. Mahal na mahal ni William ang asawa niya. Halos hindi nito tinigilan si Jane na hindi mapasagot. Kaya nang sinagot siya ay niyaya niya kaagad ng kasal. O ikaw naman ang owa mo.
Kabilang pinto lang itong bahay ni ate sa bahay natin. Paano ako mapapagod? Inis na sabi ni Jane. Saka gusto kong makita itong dalawang maganda kong pamangkin, dagdag pa ni Jane, sa kanilapitan ng dalawang bata na karga ni Juliana. Saka kinurot-kurot ang pisngi. Han, huwag mo nang paglihiyan sila Jillian at Jillian. Baka maging kamukha pa ng tatay nila. Dapat ako ang kamukha ng baby natin, nagmamaktol na sabi ni William. Hey, magtigil ka. Galit na saway ni Jane sa asawa, saka kinurot-kurot ulit ang mga pisngi ng kambal. Napapahagik-hik naman ang dalawang bata. Ate, pahiram ako kinakambal mamaya. Gusto ko silang katabi sa pagtulog, request ng kapatid sa kanya. Napasimangot naman ang mukha si William, dahil sa sala na naman siya matutulog. Napatawa ang mag-ina sa reaksyon ni William. Ever since kasi na nabuntis si Jane, ay ang kambal na anak ni Juliana ang pinaglilihiyan ng kapatid. Maigi na lang at hindi namayat ang mga anak niya. Busog din kasi ito kapag na kay Jane. Pinapakain niya ng pinapakain ang kambal na tuwang-tuwa, dahil nasusunod ang mga gusto nila. Ate Juliana, tawag ni Zinab na pumapasok ng bahay nila. O bakit? Tanong ni Juliana. Napatingin naman ang mag-asawa, at ang mama nila kay Zinab. Ate, nabasa mo na ba ito? Tanong ni Zinab. Ha, ang alin? Patingin nga, sabi ni Juliana na nagtataka. Ibinigay ni Zinab ang phone niya, at may ipinabasa kay Juliana. Nanlaki ang mga mata ni Juliana. Pinapahanap ka talaga ng gunggong na iyon, galit na sabi ni William na napakuyom ng kamao. Naka-advertise ang mukha niya na hinahanap siya, at may malaking pabuya ang kung sino mang makapagtuturo kay Juliana. Biglang niyakap ng mahigpit ni Juliana ang kambal. Ang mama naman ay nangangamba sa muling pagkikita ng anak, at ang dati nitong asawa. Si Juliana ay isang private tutor, pinipigilan siyang magtrabaho ng mga kapatid niya, dahil para matutukan ang kambal. Hindi siya pumayag dahil gusto niyang tumulong din sa kanila. Pero nahinto naman ito, dahil sa malaking pabuya na nakaatang sa kanya. Mga walang magawa sa pera. Galit na sabi ni Juliana, habang paulit-ulit na tinitignan ang nakapost tungkol sa kanya sa social media. Juliana, mangganganak na ang kapatid mo. Humahanggos na sabi ni William. Ha, dali-dalhin na natin sa hospital. Natatarante ding sabi ni Juliana. Napatigil si William. Hindi ka pwedeng sumama, baka may makakita sa'yo doon, ani William. Hindi pwede, basta gusto kong sumama. Mangganganak na ang kapatid ko, kaya dapat nasa tabi din niya ako, sagot ni Juliana. Hindi niya alintana ang mga makakita sa kanya sa hospital, sa oras na pumunta siya doon. Walang pasok si Zia, kaya siya na muna ang nagbantay sa kambal, habang si Zinab ay pumasok sa trabaho. Nasa delivery room na si Jane, habang naghihintay sina Alicia, William at Juliana sa labas ng delivery room. Ma, bibili lang po ako ng maiinom natin, palam ni Juliana. Tumango ang mama ni Juliana. William, may gusto ka bang ipabili? Tanong ni Juliana sa bayaw, na hindi mapakali. Wala, salamat, saka ngumiti ito sa kanya. Tumalikod na siya saka naglalakad sa corridor, nang may mapansing bata na malakas na umiiyak sa pediatric section. Mommy, Daddy, tawag nito sa mga magulang niya. Naaga nito ang pansin ni Juliana. Saka sumilip mula sa pintuan. Nakita niyang mag-isa lang ang bata, at walang mga nurse sa nurse station. Kaya ipinihit niya ang pinto, at nilapitan ang bata. Napansin siya ng bata, saka napahinto sa pag-iyak. Are you a nurse here? Tanong nito sa kanya. English pa, mukhang mapapalaban ako nito, birong sabi ni Juliana sa sarili. Ah yes baby, bakit ka umiiyak? Pagpapanggap na sabi ni Juliana. I woke up, my daddy is not here, humihikbi nitong sagot. Oh, I'm here na for you. Don't cry na. I'm Nurse Julie, alo at pakilala ni Juliana, na itinuloy-tuloy ang pagpapanggap. Ngumiti naman ito nang magpakilala siya. Nurse Julie, can I have something to eat? Tanong nito sa kanya. Napaisip si Juliana, nag-aalangan siya, kung bibigyan ba niya ito ng pagkain. Sorry baby, pero tatanungin ko sa nurse doon sa labas. But I'm hungry na, Nurse Julie. Okay, sandali lang, sabi ni Juliana na parang napasubo siya sa pagpapanggap niya.
Lumabas siya at naghanap ng nurse sa mga kwarto doon. Iniisa-isa ni Juliana ang mga kwarto. Saan ba nagpunta ang mga nurse dito? Yes po, Lolo. We are trying to find a donor, sabi ni Joshua sa kausap nito sa telepono. Dahil sa pakikipag-usap niya sa lolo niya, ay hindi niya napansin ang babaeng mabubunggo niya. Aray, daing ng babae at hinawakan ang brasong nasaktan. Natigilan si Joshua, at muntik mabitawan ang hawak-hawak na telepono. Juliana, tawag ng bar itong boses sa kanya. Nagulat siya na nilingon ang lalaking tumawag sa kanya. Saka siya napatalikod dito. Juliana, tawag ulit nito sa kanya. Hindi niya ito pinansin, at nagpatuloy sa paghakbang. Hinabol naman ito ni Joshua. Juliana, please stop. Juliana, pigil na tawag ni Joshua. Sa bilis ng takbo ni Juliana, ay hindi ito naabutan ni Joshua. Kaya nagpunta siya sa information para magtanong. Has anyone admitted here na Acosta ang last name? Nagmamadali ng tanong ni Joshua. Tiningnan naman ng nasa information, kung may pasyente nga na ganoon ang apelyido. I'm sorry po, pero marami pong Acosta dito. Any names po para mas mabilis nating mahanap? Sagot ng nasa information. Sandaling natahimik si Joshua. Jane Acosta, sagot ni Joshua. Nagbabaka sakali na tama ang hula niya. Meron po ditong pasyente na mangganganak, Mrs. Jane Acosta Nieto, sabi pa ulit ng nasa information. Natigilan si Joshua, na baka iyon ang kapatid ni Juliana. Kailangan niyang mahanap, at makiusap kay Juliana para sa anak niyang si Clay. Binalikan ni Joshua ang anak sa private room nito. Nagulat siya na pabalik-balik ang mga nurse doon. Agad niyang pinuntahan ang anak. Sir, we need to do the operation as soon as possible. Hindi ko po masisigurado ang kaligtasan ng anak niyo sa pagsasalin ng dugo sa kanya. We need to find a bone marrow donor, sabi ng doktor. Nanlulumo naman si Joshua na marinig yun mula sa doktor ng anak. Malungkot na tumungo ng ulo si Joshua. Saka tinapik ng doktor ang balikat niya. Saang lupalop siya kukuha ng donor para sa anak. Pwede bang ako na lang ang nahihirapan, at hindi ang anak ko, asal ni Joshua sa sarili, habang pinagmamasdan ang anak. Siyang pagpasok ni Claire sa loob ng kwarto ng anak. Nilapitan nito ang anak na natutulog sa kahinalikan sa noo. Hinawakan ni Joshua ang asawa sa kahinhila sa labas. Where have you been? Dapat ikaw ang nagbabantay sa anak natin ngayon, diing tanong ni Joshua. Iniwas-iwas ni Claire ang braso niya, para matanggal ang pagkakapit ni Joshua sa braso niya. Nagtatadyes ang bagang niya, dahil ngayon lagi na lang itong wala, at hindi na inaasikaso ang anak na may malubhang sakit. Masamang tiningnan ni Joshua ang asawa. Ikaw ang may kasalanan nito. Lahat ng mga kamalasan na nangyayari sa buhay ko ay dahil sa iyo. Akala ko magiging masaya ako, kapag napasa akin ka. Hindi pala, ani Claire. Alam mo ba Joshua, I regret marrying you and building a family with you, sabi pa ni Claire. Nagsisisi ka pero ikaw ang nagpatali sa akin. Dahil sa ipinagbubuntis mo. Akala mo ba masaya ako? No, I'm more happy noong kasama ko si Juliana, sambat ni Joshua. Nagkairap lang si Claire sa kanya. I'm leaving you Joshua. Ikaw na din bahala sa anak mo. Diretsyong sabi ni Claire na ikinalaki ng mata ni Joshua. May lalaki ka ba? Galit na tanong ni Joshua. Yes, and sasama na ako sa kanya. Magma-migrate na kami sa Amerika, pag-amin na sagot ni Claire, na ikinatigil ni Joshua. I choose you, ipinagpalit ko ang dati kong asawa dahil sa iyo. Ngayon na may sakit ang anak natin, saka mo kami iiwan ng ganoon na lang. Ano kang klaseng ina, na basta na lang mang-iiwan ng anak na may sakit? Sambat ni Joshua. Inamin mong mahal mo si Juliana, ani Claire. Pero ikaw ang pinili ko at pinakasalan. Gusto kong buuan ang pamilya na ito. At subukang aayusin ang pamilya natin. No, my decision is final. I don't want to be with someone who doesn't love me. At ikaw na din ang nagsabi niyon Joshua. Saka tumalikod na si Claire at umalis. Hindi na napigilan ni Joshua ang asawa na umalis. Napasuntok si Joshua sa pader. Hindi siya makapaniwalang iiwanan silang mag-ama ni Claire. At sasama sa ibang lalaki. Naulit na naman ang senaryo na iyon, nang umalis ang mommy niya, para sa ibang lalaki.
malakas na sigaw ni Joshua, na nakapukaw ng atensyon ng mga taong nasa loob ng ospital. "Dad, can you send someone to look at Clay?" Sabi ni Joshua sa kanyang ama sa telepono. "What happened, Joshua?" Nagtatakang tanong ni Lucas sa anak. "Please, just send anyone, Dad." Pakiusap ni Joshua sa ama, na nasa kabilang linya. "Okay," sagot ni Lucas, saka pinatay na nito ang tawag. Mga ilang minuto din ang paghihintay ni Joshua, nang dumating ang magbabantay sa anak. "Call me if something happen," bili ni Joshua dito, at tumungo ng ulo. Nilapitan muna ni Joshua ang anak, saka hinalikan ito sa noo. "I will not stop until I find cure for you, son," naiiyak na sabi ni Joshua sa anak. Si Clay na lang ang natitira sa kanya. Nagpaalam na si Claire papunta ng Amerika. Ang lahat ng mga ginawa niyang mali kay Juliana, ay pinagsisihan na niya ngayon. At gagawin niya na maging tama ang lahat. Hindi siya titigil hanggang sa makita si Juliana. Kahit na magmakaawa pa siya kay Juliana, para lamang pumayag ito na tulungan ang anak niya ay gagawin niya. Joshua was on his way to William's bar. He had to talk to William because of Juliana. Nauubusan na siya na oras at panahon, para mailigtas ang kanyang 5 taong gulang niyang anak. "Where is William?" tanong ni Joshua sa bartender, nang makapasok siya sa loob ng bar. "Sorry, sir, pero busy po si Sir William," sagot nito. "Where is he?" "Kailangan ko siyang makausap," tanong ulit ni Joshua. Simula po noong mag-asawa si Sir William, ay hindi na po siya madalas dito sa bar, sagot ulit ng lalaki. "He is now married." "Kailan pa?" nagtatakang tanong ni Joshua. "Siguro po mga 2 taon na din pong kasal si Sir William kay Ma'am Jane," anang lalaki. "Jane Acosta?" tanong ni Joshua. "Opo," sagot agad ng lalaki. Ngayon tama nga ang hinala niya, na si Jane ang babaeng naka-admit sa kaparehong ospital, kung nasaan naka-admit din ang anak niya. Kaya nagpaalam na siya sa bartender, saka umalis at babalik siya hospital. "Ate, sigurado ka na ba dyan?" tanong ni Jane, habang nasa tabi niya ang bagong silang na sanggol. "Ayaw kong magkita pa kami ni Joshua. Mas maganda nang maaga pa umiwas na ako. Baka malaman pa niya ang tungkol sa kambal," ani Juliana. "Ikaw ang bahala. Pero kakayanin mo bang magbantay mag-isa sa kambal?" tanong ulit ni Jane. "Ano ka ba? Syempre naman, yak ako yan. Saka mga anak ko sila, syempre ako talaga ang kailangan mag-alaga at magbantay sa mga anak ko." Tumungo ng ulo si Jane, at ngumiti sa kapatid. "Kailangan ko lang ipaliwanag kay Mama ang pag-alis naming mag-ina. Malulungkot na naman si Mama, lalo na malalayo ang kambal sa kanya," aniya. "Hindi ko na alam kung paano ko pa maiiwasan si Joshua. Ngayong nakita na niya ako. Alam ko na alam na niya ang totoo na may anak kami, na babahalang dugtong pa niya." Hinawakan ni Jane ang kamay ng kapatid. Mabait naman ang kapatid niya, pero puro sakit ng loob, at pagpapahirap ang nararanasan nito noon. Sana lang dumating ang panahon na maging maayos ang lahat, para sa kanyang ate Juliana. Nang may kumatok sa pinto, na ikinalinggan nilang magkapatid. Pinauwi muna nila si William para makapagpahinga, dahil isang araw ding walang tulog ang asawa ni Jane. "Baka ang nurse na iyan," sabi ni Jane sa kapatid. "Pasok po," sabi naman ni Juliana. Saka binalingan ang baby ng kapatid. "Ang cute talaga nitong si Wiljan," masayang sabi ni Juliana na hindi pinansin ang pumapasok sa loob. Nakangiti lang si Jane, pero nagulat nang mapagsino ang pumasok. "Ewan ko ba kung bakit may Jan pa ang ipinangalan nyo. Pwede namang Wilmar, o kaya Will Davis ang mas maganda kesa sa Will Jan." Patuloy pa ding sabi ni Juliana. Natigilan at natulala si Jane, nang lumapit na ito sa kanila. "Juliana," tawag sa kanya ng isang bar itong boses. Natigilan siya at parang na-stuck sa kinauupuan. Alam na niya kung sino iyon. Sa kung paano palang bigkasan ang pangalan niya. Hindi siya magkakamaling si Joshua iyon. "Jane, congratulations for having a baby boy," sabi ng nakangiting si Joshua, saka inilagay ang dala nitong balon na may congratulation, and flower para kay Jane. "Umalis ka na," mahinang sabi ni Juliana. "Juliana, I just want to talk to you. Please kahit sandali lang," pakiusap ni Joshua. Hinawakan ni Jane sa braso ang kapatid. Alam niya na masama pa din ang loob nito sa dating asawa,
at pinipigilan lang ang galit nito, dahil sa sanggol na nasa tabi niya. Ate, mas maganda na kausapin mo na, ani Jane. Bakit kami mag-uusap? Wala na kaming dapat pang pag-usapan. Matagal na kaming hiwalay at legal na iyon. Ano pa bang dapat naming pag-usapan? Nagtitimpi sa galit na mga tanong ni Juliana. Juliana, please. I'm begging you to just talk to me. Kahit sandaling-sandali lang, mga pagmamakaawa ni Joshua, habang namumula na ang mga mata at nagbabadya ang mga luha. Natigilan si Juliana, na ang isang Joshua Simpson, na kilala lang isang billionaire, playboy, at gwapo. Tinitilian at hinahabol ng maraming babae, ay nagmamakaawa sa kanya na kausapin siya. Mas nanlaki ang mga mata ni Jane, nang lumuhod si Joshua. Ate, please kausapin mo na. Tingnan mo nakaluhod na yung tao at umiiyak. Isipin mo na lang ang mga pinagsamahan nyo noon. Isa pa, may anak naman kayong dalawa. Pangungumbinsi ni Jane, habang patuloy pa din si Joshua sa pagtangis. Nilingon ni Juliana si Joshua. Ang lalaking minahal niya at pinag-alayan niya ng buhay niya noon, ay nakakaawa sa harapan nilang magkapatid. Tumayo si Juliana sa kanilapitan si Joshua. Hinawakan niya ito sa braso saka itinayo. Hindi napigilan ni Juliana nang yakapin siya ni Joshua, habang umiiyak. Naestatwa siya pero hindi siya gumanti ng yakap. Thank you, nasabi nito. Halka doon tayo sa kapilya, aya ni Juliana kay Joshua. Sis, labas lang ako. Padating na din si Zinab, para magbantay sa iyo, palm ni Juliana. Jane nodded her head, and smiled at her sister. Pagkatapos ay lumabas na ng kwarto ni Jane sina Juliana at Joshua, habang naglalakad ang dalawa tahimik at hindi nag-iimikan. Joshua once glanced at Juliana, as they approached near the chapel. Juliana hasn't changed, she is still as innocent and beautiful, katulad noong unang nakilala niya ito. Sobrang bait din ito hanggang ngayon. Napakalaki niyang syonga na pinakawalan niya ang babaeng katulad ni Juliana. Naging mature ito dahil sa pagkakaroon nila ng anak pero matapang ito dahil nakayanan niya ang lahat ng mga pagpapahirap niya sa kanya. At mag-isang itinaguyod ang anak nila. Nang makarating ng kapilya, ay umupo sila sa papanghuling upuan. Tahimik at nagpapakiramdaman sila, kung sinong mauunang magsalita sa kanila. Hindi ko naisip na magkakaharap tayo ngayon ulit, after 5 years. Sobrang dami nang nagbago sa ating dalawa. I know I've done so many mistakes in the past. And I regret it all, ani Joshua. Marami nang nagbago. Pero bakit mo pa ako pinapahanap? Di ba, ikaw ang may gusto na umalis ako at iwan ka? Bakit ngayon lapit ka pa din ng lapit? Mga tanong ni Juliana. Juliana, I'm sorry sa lahat ng mga nagawa kong mali sa iyo noon. Nasambit ni Joshua. Napaluha si Juliana. Nasasaktan pa din siya sa kabila ng maraming taon na nagdaan. Hindi ko pa kayang patawarin ka, Joshua. Hindi yun madali. Maghihintay ako, Juliana. Kahit hanggang kailan. I'll accept all your anger, kahit sumbatan mo ako tatanggapin ko. Kahit na anong gawin mo sa akin tatanggapin ko, basta patawarin mo lang ako. Alam kong kulang pa iyon para patawarin mo ako, at maghihintay ako kung kailan mo ako patatawarin. Nakakahiyaman pero gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Sa laki ng kasalanan ko sa'yo, at sa anak natin, na kayo kong sabi pa ni Joshua. Natatakot siyang tanggihan ni Juliana, ang hinihingi niyang tulong. Nilingon ni Juliana si Joshua sa tabi niya. Ibang-iba ang Joshua ngayon sa Joshua noon. Ang lamlam ng mga mata na ang lungkot. Pati boses ay kay amo at malungkot. Anong tulong? Gusto ko sanang makita, at makilala ang anak natin. Wala kang anak sa akin. Hindi napigil ang pagtaas ng boses ni Juliana, na ikinabigla dahil nakalimutan niyang nasa kapilya sila. Lolo, told me na buntis ka noong umalis ka. Kahit si Jane nabanggit niya kanina ang tungkol sa anak natin. Huwag mo nang ikaila, Juliana. Wala kang ang anak sa akin, ulit pa ni Juliana. Napayuko si Joshua at umiyak. Juliana, yung mga anak ko na lang ang sandalan ko. Sila na lang yung nagpapalakas ng loob ko na lumaban. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo, pero huwag mo namang ipagkait ang anak ko sa'yo. Para naman lamambat ang mukha ni Juliana, nang makitang umiiyak na naman si Joshua. Hindi ito nahihiyang ipakita ang pag-iyak niya, kahit na isang kilalang playboy si Joshua.
Bakit ba kasi ipinagpipilitan mo? Tanong ni Juliana. I have a son and you know that. He is my son Claire. He has a leukemia and he is dying. Ayokong nakikita siyang namimilipit sa sakit. Dumudugo ang ilong, nanghihina at nalulungkot. Masakit bilang isang ama na makita yung anak mo, na halos parang nauupos na kandila, umiiyak na kwento ni Joshua. Kailangan kong makahanap ng bone marrow donor para sa kanya. And the worst is hindi kami match. And I'm running out of time, anito. Maybe my kid tayo will help Clay, para bumalik sa dati ang katawan niya. If you are willing to help me, sabi pa ni Joshua. Hindi niya alam ang isasagot niya. Pero kung siya ang nasa kalagayan nito, ay ganoong din ang gagawin niya. Ang mga anak na ang kailangan ng tulong, at hindi masama na subukang humingi ng tulong, kahit pa sa taong sinaktan mo noon. You're my only hope, Juliana. Ang huling pag-asa para gumaling ang anak ko. Hindi ko kaya na mawala din siya sa akin, Juliana. Nawala ka na sakin pati na ang anak natin. Kaya baka hindi ko nakayanin ang another failure sa buhay ko, umiiyak na sabi ni Joshua. Pag-iisipan ko, sa totoo lang hindi ko alam ang isasagot ko sa iyo. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito, saad ni Juliana. Juliana, don't worry, hindi ko kukunin sa iyo ang anak natin. At ako na mismo ang lalayo sa iyo pagkatapos nito. Hindi ko din mapatawad ang sarili ko sa mga nagawa ko sa iyo noon. Kaya please, I'm begging you for my son's life, umiyak pa din na sabi ni Joshua. Saka hinawakan ang kamay ni Juliana. Binawi ni Juliana ang kamay niya. Saka nilingon si Joshua, na panay pa din ang pagtulo ng mga luha. Okay, pero kailangan ko munang sabihin kay mama, at sa mga kapatid ko, sagot ni Juliana. Iba ang pakiramdam niya noong hinawakan ni Joshua ang kamay niya. Katulad pa din noong 5 taon na ang nakakaraan.